Kinasuhan ng DOJ o ng Department of Justice ang 14 na suspect sa pagpatay sa di-umano'y hazing victim na si Julio Servando. Hunyo ngayong taon nung nasawi si Servando matapos di-umano sumailalim sa initiation rites. Samantala, nakadetain na rin ang 22 kadete ng Philippine Air Force na nadadawit sa panibagong kaso di-umano ng hazing. May report si Lia Manialac del Castillo. 6 na buwan matapos ang sinapit ng sophomore Benilde student na si Julio Servando sa kamay ng mga kabrad sa isang frat house sa Makati, kanina kinasuhan na ng DOJ ng paglabag sa Republic Act 8049 o Anti-Hazing Law sa Makati RTC ang 14 na suspect, karamihan mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity. Sabi ng DOJ panel, kumbinsido sila sa naging pahayag ng mga nakaligtas na neophyte na nakasama mismo ni Servando sa initiation rites. Kabilang sa kinasuhan si Cody Errol Morales, ang Lord Grand Triskelion of Fraternity Head ng Tau Gamma Phi. Gayon din si Esmerson Nathaniel Calupas na siya umanong Master Initiator at sina Kurt Almazan at John Kevin Navoa na kasama di umano sa hazing. Sabit din sina Daniel Paul Bautista alias Pope Bautista at Eleazar Pablico alias Trex Garcia na kasama sa nagtungo sa One Archer's Place kung saan nawala na ng malay si Servando matapos ang hazing. 4 sa mga kinasuhan, sina Navoa, Pablico, Calupas at si Hans Kilian Tatlonghari, nakaalis na ng bansa. Lusot naman sa kaso ang 6 na suspect kabilang ang caretaker ng frat house kung saan nangyari ang hazing na si Jemar Pajarito at isa pang suspect na sumuko rin noon sa NBI na si Luis Solomon Arevalo, pati na sina Teresa Dayanghirang at Alisa Valbuena. Ayon sa DOJ panel, hindi raw napatunayang alam ni Pajarito ang planong hazing ng gabing iyon kahit siya pa ang caretaker ng frat house. Bagamat sa ilalim ng anti-hazing law, maaaring managot ang sino man kahit na naroon lang siya sa pinangyarihan ng hazing, sabi ng DOJ panel, butas daw ito. Hindi naman daw kasi agad-agad masasabi na direktang may alam ang individual sa hazing dahil lang naroon siya, kaya't inabswelto nila sina Dayanghirang at Valbuena. Sa isang text message, nagpaabot ng pasasalamat si Ginoong Aurelio ama ni Julio sa resulta ng investigasyon. Sana raw maaresto na ang mga ibang kinasuhan. Ayon naman sa De La Salle College of St. Benilde, gagalangin nila ang proseso ng batas at makikipagtulungan sa otoridad para makamit ang hustisya. Samantala, nasa isang custodial facility naman ngayon sa Villamor Air Base ang 22 miyembro ng Officer Candidate Class 2014 ng Philippine Air Force na nadadawit sa isa pang di-umano'y kaso ng hazing. Ayon sa Air Force Public Information Office, nangyari ang insidente noong Agosto sa isang training sa Lipa City, Batangas. Kasunod nito, 2 raw miyembro ng Officer Candidate Class 2015 ang naospital. 9 sa mga kadeteng hinihinalang sangkot, ipinadidismiss na, habang isa sa ilalim pa sa investigasyon ang 13 iba pa. Giit naman ng Air Force, hindi nila kinukonsinti ang ganitong gawain. Tumanggi na rin silang ilabas ang pangalan ng mga sangkot habang patuloy ang investigasyon. Wala nang puwang yung mananakit during training. Kung hindi naman ito related doon sa pagsagawa ng misyon, bakit pahirapan, sadyaing pahirapan yung ating mga sundalo. Lia Manialac del Castillo, GMA News.